Panginoon, mga kapatid. Can we shout praise the Lord? Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa iyo ang kadakilaan, O Diyos. Hallelujah. Dahil ikaw ay tunay na napakabuti sa buhay ng iyong mga banal. Sa iyo ay aming hinahandog ang aming kalakasan sa umagang ito. Sa iyo ang aming mga papuri at pasalamat, O Diyos. At katulad ng aming inawit, Panginoon, nawa magawa namin maibigay ang lahat-lahat sa iyo, O Diyos. Katulad ng aming inawit, gagawin namin ang lahat para sa iyong kalwalhatian, Panginoon. Walang bagay na maging mahirap, O Diyos, sa iyong mga banal. Dahil ikaw ay nagbigay ng sapat na kalakasan. Hallelujah! Dahil ikaw nagsabi, inyong tatanggapin ang banal na Espiritu at ito'y kalakip, ang kapangyarihan ay isa sa inyo. Kaya purihin ka sa umagang ito, O Diyos. Salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong patuloy na pagkilos, paggawa sa bawat isa sa iyong iglesia sa uling mga araw na ito. Purihin ka, mga banal, sa iyo ang lahat ng kalwaltian. Tayo manalangin, magpasalamat minsan pa. Tunay ba ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa umagang ito, mga kapatid? Tunay ba ang Diyos ay naging tapat sa ating kalagitnaan? Hallelujah. Tunay ang Diyos ay napakabuti, mga kapatid. Walang kapantay, walang kapalit ang kaniyang kabutihan. He is alone. Hallelujah. The omnipresent God is here sa buhay, sa kalagitnaan ng kaniyang mga banal. Aming Diyos na dakila at banal sa lahat. Ikaw ay aming tinataas, ikaw ay aming pinupuri at pinapasalamatan sa umagang ito. Bayaan, Panginoon, na katulad ng aming narinig kanina pa, O Diyos, na ang aming mga handog ay isang maging mabangong samyo sa iyong harapan sa umagang ito. Na habang kami ay nagtataas ng aming mga kamay, O Diyos, tanda ito na kinikilala namin ang iyong kadakilaan ay gumawa sa buhay namin, O Diyos. Tanda ito, Panginoon, na mayroong isang Diyos na tumawag at umaring ganap sa bawat isa. May Diyos na mayaman sa habag at awa, hallelujah, na siyang nagpatawad ng aming mga kasalanan. O Diyos na mabuti at dakila sa lahat, ikaw ay aming tinataas sa umagang ito, ikaw ay aming pinapapurihan mula pa kanina, O Diyos, sa pagsisimula ng gawain hanggang sa mga sandaling ito, Panginoon. Bayaang aming mga puso ay mag-alab sa iyong banal na presensya. Dahil kami ay naparito hindi sa tao, kundi sa iyo lamang, O Diyos. Ang aming paglilingkod ay sa iyo, ay aming ibibigay, Panginoon, ng aming buong lakas, ang aming buong kaisipan, ang aming buong kaluluwa ay sa iyo lamang, O Diyos. Ang pagpapasalamat, ang mga kapurihan ay aming ibabalik lamang sa iyo. Purihin ka sa iyong mga gawa sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa kabila ng maraming mga circumstances, Panginoon, na nagaganap sa buong sanlibutan. O Diyos, ay hindi napipigilan ng iyong pagkilo sa iyong iglesia, Panginoon. Meron kang salita na buhay na pinapakain sa bawat isa. To nourish us, hallelujah, to keep us warm, hallelujah, at nag-aalab, at masaya na naglilingkod sa iyong kaharian, O Diyos. Kahit maraming mga bagay ng kalumbayan, Panginoon, maraming mga pangangailangan, subalit salamat, the great provider is here, hallelujah. At ang iyong kamay, ang unat na bisig, hallelujah, ay hindi nagkait ng mga mabuting bagay, kundi ito'y iyong ibinagkakaloob sa bawat isa na sumasampalataya. Panginoon, minsan pa ang iyong salita ay nagsabi sa kanila na sumasampalataya, kailanman ay hindi sila mapapahiya. Kaya sa umagang ito, we declare, hallelujah, we declare your goodness to us, Lord. Ikaw ay tunay naging tapat at naging mabuti sa bawat isa. Purihin ka, mga banal, and we give all the praise to you sa iyong dakilang pangalan sa umagang ito. Muli, minsan pa kami ay nagtitiwala that you can do all things sa aming buhay. May magagawa ka mula sa iyong mga salita, Panginoon, ay magpapahayag ka, magpapakilala ka ng iyong mga kadakilaan, minsan pa, O Diyos. At bayang aming mga puso ay mapuno ng iyong biyaya, Panginoon. At madama namin gaano kabigat, Panginoon, ang iyong banal na presensya sa huling mga araw na sumasakop sa iyong mga banal. Protecting us, hallelujah, for giving us enough grace at kami ay makapagpatuloy na lumakad pa sa pananampalataya. Sa kabila ng tangka, ng kaaway, panggigipit, at anumang mga bagay, karamdaman, ng mga bagay, Panginoon, na kami ay nais niyang pigilan, subalit ikaw ay nagtagumpay sa buhay ng bawat isa. Your word is so powerful. Ang mga salita mo ay buhay at kalakasan at kapangyarihan sa bawat isa
na nabubuhay sa bagay na ito. Kaya salamat, Panginoon. May you bless your word once again. Pagpalain pa ito sa aming mga puso, sa aming mga kaluluwa, ay pag-alabi ng iyong matamis na biyaya, Panginoon, aming naranasan sa nakalipas sa mga panahon o Diyos. Hanggang sa mga panahon na ito, pinatunayan mo that you are a living God, hallelujah, that you are a mighty God in your people, na ikaw ay Diyos na buhay at dakila at tapat sa iyong mga pangako. Kaya Panginoon, purihin ka mong banal, salamat, at patuloy kang magtayo ng iyong mga banal sa umagang ito. May you bless, Lord, those humble heart, Panginoon, at ang mga puso, Panginoon, na patuloy na iyong pinatitibay ng iyong mga salita, O Diyos, mga puso na patuloy na iyong pinupuno ng kagalakan, Panginoon, as we serve you, O God, as we are serving you, Panginoon, sa mga panahon na ito, na kahit maraming mga bagay, Panginoon, O Diyos, na maaaring pumipigil, pero salamat hindi kami napigilan ng mga circumstances, O God. At nakita mo ang kalagayan ng bawat isa. Hindi ko alam, Panginoon, ang mga pangangailangan. Subalit ang aking nalalaman, may Diyos na buhay at ang kanyang mata ay nakatingin sa aming mga pangailangan ngayon. At ang kanyang mga salita ay handang tumugon, hallelujah, sa isang espesyal na pagkilos at paggawa sa buhay ng bawat isa. Panginoon, aking pinagkatiwala muli ang iyong mga banal na salita, O Diyos, ay patuloy na humipo, Panginoon, sa iyong mga banal, sa puso ng bawat isa. At magpatibay ka, magpalakas ka ng mga mahihina pa, O Diyos. At ikaw ay magbangon, magtayo ng iyong iglesia, ng isang maluwalhati, ng isang iglesia na walang anumang uri ng kapintasan na makikita ang kaaway, hallelujah. Kundi siya ay nilinis at nililinis ng iyong mga salita, pinababanal ng iyong mga salita, O Diyos. Kaya salamat minsan pa at ang iyong malit na lingkod ay sa iyo lamang muli, nagtitiwala at umaasa na ikaw ang patuloy na maghahayag, Panginoon, sa amin ng iyong mga salita. Lord, kung magagawa namin, ibaba pa ang aming sarili sa ilalim ng iyong mga salita, O Diyos, that we may humble ourselves, hallelujah, sa iyong banal na presensya. At ikaw, O Diyos, ang maging malaya pa na kumilos sa bawat isa. Panginoon, ang lahat ng bagay na ito ay aming pinagkatiwala lamang sa iyo. May you bless the church. At bagamat maaring wala kaming live streaming sa mga panahon na ito, O Diyos, subalit sa mga panahon na may mga bagay na maaari, may mga individual na maaari nakakapanood, Panginoon, may you bless their heart, Lord. At ikaw ang umabot sa kanila, Panginoon, ng biyaya pa ng iyong pagkilo sa buhay nila. Hindi pa tapos ang iyong mga gawa sa uling mga araw. At ang iyong biyaya ay sagana pa rin sa kanila na naghahanap at nauuhaw sa iyong banal na presensya. Lord God, patuloy kaming humihingi ng tawad sa aming mga naging mga pagkukulang pa, anuman ang aming mga pagkakasala pa sa iyong harapan. Ikaw, Diyos, ang patuloy na mag-alis, magwasak ng mga gawa ng kaaway, ng mga tanikala ng kaaway, O Diyos, at kami maging malaya sa iyong harapan sa uling mga araw na ito. Purihin ka amang banal at sa iyo lamang aking pinagkatiwala ang lahat ng bagay, ang lahat ng kapurihan at lahat ng pagdakila ay bayaang maibalik lamang sa iyo, O Diyos, sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo Jesus. Everybody say amen and amen. Ating palapakan ng Panginoon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hindi ko alam kung bakit mahina. Hindi ba kayo nakapag-breakfast, mga kapatid? Pero ako naniniwala, ang kalakasan din nasa atin, mga kapatid, sa umagang ito, para ibalik sa Diyos ang pinakamainam na papuri at pasalamat. Before we sit, ating basahin ating teksto minsan pa sa aklat ng Romans chapter 11. This is my heart's desire, mga kapatid, na patuloy tayong dalhin sa mga kaisipan ng Diyos, Kanyang mga mabubuting plano sa bawat isa. Siguro sa verse 25 na lamang, Romans chapter 11, ilang mga bagay ating nabasa na sa nakalipas. Sa verse 25, sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo malaman ang hiwagang ito. So yung ating pinag-uusapan na sa ikalawang for the past 2 services ay tinawag ni Pablo na mystery. Baka kayo'y magmarunong sa inyong sariling mga haka na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintil. Sa Ephesians chapter 1, verse 9, isang verse lang, na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kaniyang kalooban. Ephesians 1 verse 9. Ayon sa kaniyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin. Ang lahat ay magsabi ng amen.
Purihin ang Panginoon. You may be seated at ang Diyos ang magpala ng kaniyang mga salita. At isang mabiyayang umaga muli pagbati sa ating lahat sa umagang ito. All is well, mga kapatid? Ang lahat ay mabuti ba, mga kapatid, sa umagang ito? Salamat sa biyaya ng Panginoon. Sa bawat isa, sa lahat, sa mga naghandog ng mga awit, sa mga nagpasalamat, sa mga naghandog ng mga papuri at pagsamba sa Diyos. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa. Salamat sa kaniyang patuloy na pag-akay sa inyong mga lingkod, mga kapatid, sa patuloy na sa patuloy na mga panalangin sa bawat isa, at sa mga pagtatagumpay din sa biyaya ng Panginoon sa mga struggle, sa loob ng ministry at sa iba pang mga bagay. Salamat, may Diyos na nag-aayos. Salamat, may Diyos na nagpapababa din ng ating mga puso upang kilalanin na ang Diyos ang mabiyaya at mabuti pa rin sa ating lahat sa kabila ng ating mga pagkukulang din sa harapan ng Panginoon. Gayunpaman, lagi natin sinasabi ang Diyos ay hindi nagkulang. Amen po bang mga kapatid? Ang Diyos ay naging tapat sa kaniyang mga salita, sa kaniyang mga pangako sa ating panahon. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa at gusto kong siguro bigyan ng parang commendation ang ating music ministry. Salamat sa patuloy na suporta, sa patuloy pa na ikaayos ng gawain. At I think sa praise and worship kanina ay napakainam ng sound at hindi masyadong maingay sa tainga. Mga Barbo Boy, no? Napansin mo rin siguro. At we can hear the sound na maayos at yung pagsamba, pag-awit ng bawat isa ay malaya din na naririnig sa panahon ng praise and worship. So siguro ay konting adjustment na lamang at sabi ko nga sa ating mga brothers, hindi naman ibig sabihin na ang ating mga equipment ay hindi masyadong mababa ang quality, sabihin natin. Pero para sa akin ay it's a matter of adjustment at kung ano yung meron tayo ay ating ipaglingkod sa Panginoon, pasalamatan, at gawin kung ano pa yung pwedeng ma-improve, ma-adjust, at pagtiisan ng mga bagay na meron tayo sa ngayon. But I am praying, sabi ko nga, I am praying, Lord, nawa ay bigyan mo kami ng biyaya, ma-upgrade namin ang aming mga instruments, ang aming mga equipments, para sa ikaayos pa ng gawain. Sino sa inyong meron ganyang panalangin, mga kapatids? May pag-asa pa ba kayo? May Diyos na kayang magkaloob sa ating mga pangailangan. Laksan-laksan ninyo kasi kapag hindi kayo marunong mag-claim at sumampalataya, ay maghihimagod lamang tayo sa pag-aantay. Ating samantalahin ng panahon, sabi nga ng ating lingkod ng Diyos, Apostol Pablo. So last Sunday ay nagkaroon kami ng pag-meeting at ating paghandaan ng ating anniversary this coming December 14 and 15. Katulad ng ating ginawa last year, ang Saturday ay afternoon only at meron tayong mga activities. Communion and feet washing, bahagi ng ating activities sa Saturday, December 14. At ang December 15, Sunday, ay whole day tayo. At may mga ministers na mangungusap. Invite natin para magsalita para sa ating gawain. At ang ilang mga announcement ay mamaya marahil, bibigay ng ating MC. At gayon din, nabanggit ko sa aming meeting na maaring ang ating anniversary ay hindi magiging katulad ng mga anniversaries na ginagawa sa ilang mga gawain like Pastor Joel and Pastor Elizer. Because it's like parang joint fellowship talaga yon na ginaganap nila for 3 days fellowship.
Because ang ilang mga bagay na pag-uusapan nga namin nila Pastor Joel last time nung kami nandun noong August, sa anniversary naman ng gawain sa Makabug, sa gawain doon sa Makabug. Napakalaki ng pagkakaiba because mas mababa pa rin kahit paano ang price ng mga pagkain doon sa province kaysa sa atin dito na medyo may kataasan. At doon ay nagagawa nilang of course, mag-alaga ng baboy, paghandaan ang kanilang mga anniversaries at dito sa atin ay wala naman tayong ganong paglalagyan. At yung presyo ng baboy doon ay halos doble dito sa atin. So, hindi natin talaga makayanan ng mga ganong. Of course, yung venue din, hindi tayo masyadong malaya dito sa lugar. Wala tayong enough space para pagdausan ng ang mahabang mga araw ng gawain. So, tayo ay nakakonsentrate lang sa pagpapasalamat, of course, kung ano ang biyaya ng Panginoon ng mga salita para patibayin pa ang iglesia. Unlike last time, nung kami nasa Samar, sa mga nandun naka-attend, ay maaaring magkakaroon na ng changes, sabi ni Pastor Eli, because it's like joint fellowship na rin nung last time, at maaaring next time ay ganun pa rin, mag-invite siya ng mga iglesia para sa isang joint fellowship. At meron siya mga plano rin para paghandaan ang 3 days fellowship. God willing, next year ay maglaan sila ng mga space doon para pagpahingahan ng mga kapatid doon sa lugar mismo ng church dahil may mga space pa doon na pwedeng tayuan ng mga parang lodging. So ano pa man ang mga bagay na plano ng Diyos sa ministry, Pastor Joel, Pastor Eli, dito sa atin, Pastor Joe, Pastor Edgar, Pastor Benji, na makakasama natin sa fellowship, God willing, this December, ay pag-uusapan namin sa October 29. So yun yung sama sa prayer, ang mga bagay na yan. At gusto ko rin bigyan, alam nyo, ito ay isang bagay na nakakalimutan ko rin. Pero sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako na lagi kong ma-note at aking ibigay sa iyo ang mga papuri pasalamat sa patuloy na pag-abot ng biyaya sa bawat isa. Pagdating kasi sa mga Thanksgiving, sa mga anniversaries, hindi tayo masyado nagbibigay ng appreciation. Pero I was being challenged sa gawain nila Pastor Stephen Shelley, ay napakaganda ng atmosphere sa mga panahon na siya ay nag-appreciate ng mga blessing ng Diyos, nag-appreciate ng mga gawa ng Diyos sa ministry, sa bawat bahagi ng gawain, at sa mga couples sa iglesia. Binibigyan ng appreciation. Kaya sabi ko, Panginoon, why not sa aming local church? Dalahin ko na maalala ko at makuha ko ang mga records. Because this time, I want to congratulate or mabigay ng pagbati this October sa mga nakalipas na buwan ay siguro bawin lang tayo sa mga susunod na mga buwan, no? Last October 1 ay nagdaos ng 8-year anniversary, Brother Jason and Sister Madel. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatids. And ang Diyos pa ang mag-bless sa inyo, sa buhay ninyo, mag-asawa, sa family. Ang Diyos pa ang patuloy na magtaguyod at magpatibay ng inyong tahanan. Gayun din, last October 16, nagdiwang ng 28th year anniversary, Brother Joseph and Sister Luisa Paralehas. Ating palapakan ng Panginoon. Brother Joseph, andiyan ka? Brother Joseph? Andiyan ba siya? Nasa Sunday School. And Sister Luisa. Patuloy pa ang Diyos ang mag-bless sa mga bagay na ito. At ang Diyos pa ang patuloy na mag-provide. Because as we know, maraming mga challenges, maraming mga struggle din sa family, sa mga needs, sa mga pangangailangan. Pero buhay ang Diyos na tumawag sa atin, mga kapatid. Buhay ang Diyos na siyang sumasama sa inyo. Kaya ang Diyos ang magpala sa mga kapatid na aking nabanggit, celebrating their anniversary sa kanilang marriage. So, this coming months ay, sa record ko, ay walang anniversary ng November. So, December ay napakarami
So ating bigyan ng daan sa mga susunod. Praise God. Purihin ang Panginoon. Ating palapakan ng Panginoon minsan pa mga kapatid for His goodness, for His grace na napakasagana sa bawat isa. Dalahin ko ang araw na ito ay isang maging mabiyaya pa na araw. Maghapon tayo actually, may gawain pa tayo mamayang hapon. But I want you to dalahin ko na makuha ninyo ang biyaya na ito ng mga salita ng Diyos. Because ang ating paksa ay may kinalaman pa rin doon sa una, last Wednesday, kung hindi nyo napanood dahil wala tayong live streaming, ay sana ay pagtiyagaan ninyo na balikan about sa pagpili ng Diyos according to the election of grace. And last Sunday, ating pinag-usapan. And this time, ang ating paksa is about the mystery of His will na kinuha natin sa Ephesians chapter 1, verse 9. At meron tayong subtitle, How do you appreciate this mystery? How do you appreciate this mystery? Nakita natin last time na hindi lang pala ang Israel ang pinili ng Diyos o ang hirang ng Diyos upang magtamo ng biyaya ng kaligtasan. Hindi lang pala sila ang hirang, hindi lang pala sila ang nakatikim, nakalasap ng biyayang ito. Kundi maging tayo ng mga tinawag na hentil, verse 17, ating balikan, sabi dyan, and you, being like a wild olive shoot, were grafted in among them to share with them the rich roots of the olive tree. The root and fatness of the olive tree. So, ibig sabihin, ang grace na naranasan ng Israel ay naranasan din ng bawat isa. Hindi man tayo kabilang in the flesh, sa natural na binhi ni Abraham. But in Christ, sabi ni Pablo, na sino man na kay Kristo ay ibinibilang sa atin na tayo ay mga binhi ni Abraham. Ano mga bagay na naranasan ng Israel, o anumang biyaya na meron sila, ay naranasan din ng mga hentil, ng mga bansang hentil. At yun ay ang mga tinawag ng Diyos labas sa bahay na ito. At sa loob ng 2,000 years na nakalipas, ay pinakita sa atin ng banal na kasulatan kung paano ang biyaya ay nakapasok sa maraming mga bansa. Katulad ng ating inawit kanina. Sumasampalataya pa ba tayo sa mga panahon na ito na napakalapit na ng panahon? Yes, napakalapit na ng panahon. Naunawaan ba natin ang mga bagay na nangyari sa ating paligid ay may kinalaman sa mga inihula ng Scripture? Na isang araw, dating ang panahon na magkakaroon ng final call, sabi ng ating inawit kanina. At sila na mga, ang buhay ay nakasulat sa aklat ng buhay ay titipunin ng Panginoon, tatawagin, kung paano man ang paraan ng pagtawag ng Diyos, in your name, kung ang Diyos ay magbibigay ng mga bagong pangalan o pagkakakilanlan, pero isang bagay na tiyakin natin, tayo ay kasama doon kapag ang Panginoon ay nagtawag, ay nandoon tayo na tutugon sa tawag niya. Sabi sa ating inawit, when He calls, when the roll is called up yonder. At isang araw ay ating marinig ang pagtawag na yan ng Panginoon sa bawat isa. So hindi lang pala silang nakaranas ng bagay na ito at tayo ay biniyayaan ng Diyos na makabahagi at makapasok. And so, how do you appreciate this mystery? Yung ating subtitle. Because mystery means secret. Sa isang simpleng pagbibigay ng kahulugan, isang bagay na inilihim. Yet sa ating panahon ay binigyan ng kapahayagan ng salita ng Diyos. So how do you appreciate this mystery? Ang appreciate means recognize the full worth of. Pagkilala sa isang lubos na, ano yung word? Pakinabang. O bagay na pagkaunawa sa isang lubos na biyaya ng Diyos. To appreciate means to recognize the full worth of the mystery.
At ang mga salita ng Diyos na nakalipas ay aking lang mabalikan at nakita natin na hindi ng Diyos lubos na cast away ang kaniyang bayan. Sa chapter 11 pa rin ng verse 2, God has not cast away His people. Whom, sabi diyan, whom He foreknew. At nag-iwan siya ng remnants, sabi diyan sa verse 7 o verse 5, according to the election of grace. So kung walang election of grace, ang bayan na ito ay maaring na-wipe out na. Sa dami ng maraming mga pagsubok na pinagdaanan, sa dami ng mga kaaway na nakaharap ng bayan na ito, sila ay dapat na-wipe out na sa sanlibutan. But by the election of grace, ang Diyos ay nagkaroon ng remnants para Para ang Diyos ay makapagpatuloy na gumawa by His grace, ay may pagpatuloy ng Diyos ang kanyang pagtatapat sa mga tinawag niya. Dahil ang Diyos ay hindi magbubulaan, sabi nga ng mensahe last time, the immutability of God's covenants ay hindi na mababago. No, pagdating sa Gentile age, sa Gentile people ng Diyos, ay nakita rin natin sa Ephesians chapter 1, ating puntahan sandali ang verse 4. Sabi diyan ni Pablo, just as He chose us in Him. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan. So kung ito ating naunawaan, how do you appreciate it? Bago pa pala lalangin ang araw, ang buwan, ang earth, all this solar system and all the things that is in the universe, lahat ng bagay na nasa space, sa Scripture bilanggit, sa Aklat ni Job na ang earth ay nakahang sa kawalan, sa space. Pero bago mangyari yun, may mga bagay na ang Diyos sa kanyang kaisipan. So speaking of God's election of grace, beside Israel, ay mayroon pang mga pinili ang Diyos. So ito yung binabanggit ni Pablo, just as He chose us in Him before the foundation of the world. So kung ito'y ating nanamnamin ng mainam, ganito pala ako pinaghandaan ng aking Diyos. Diba? Ganito pala ang Diyos nang mag-isip para sa akin. 2 Thessalonians, binasa rin natin last time, sabi diyan, God had from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. At sabi niya sa verse 14, sa kalagayang ito, yung pagpili ng Diyos, sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa magitan ng ebanghelyo. So ginamit ng Diyos ang gospel dahil hindi tayo makakabalik sa Diyos at hindi natin maunawa ang mga plano ng Diyos sa buhay natin na ito pala ang kaisipan ng Diyos kung wala tayong maririnig na gospel. So sabi niyan, so magitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kalwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. So pinapakita na ni Pablo na hindi tayo pinili ng Diyos for no reason. Dahil ang kanyang pangako ay nagsabi, kayo ay tinawag upang tayo ay magkamit ng kalwalhatian. Tingnan niyo ang inyong buhay na mayroong pagkamababa, sabi ni Pablo, pero isang araw magkakamit ng kalwalhatian. May. Kaya yung ating buhay na nating walang kabuluhan by the grace of God. Sa umagang ito, tumatayo tayo by the grace of God. Panginoon, salamat sa iyong napakayaman na biyaya. Ang sabi ni Pablo, it is God who has mercy. Sa kanyang sarili ang Diyos ay taglay-taglay niya ang kanyang katangian na siya'y Diyos na mahabagi na Diyos. Sabi ni Pablo, sabi niya, ako'y mahabag sa aking kahabagan. Romans chapter 9, basahin natin verse 15.
O siguro, mas magandang basahin sa, simulan natin sa verse 1, o verse 9, sorry. Basahin ko sa Tagalog ba, kapatid? Romans 9. O verse 19, sasabihin mo nga sa akin, bakit? I'm sorry, siguro beginning on verse 11, sorry. Sapagkat ang mga anak na hindi pa pinanganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, speaking of Esau and Jacob, upang ang lahi ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag. So sa kaisipan ng Diyos ay meron na siyang plano ng pagtawag sa bawat isa. So hindi pa ipinapanganak si Esau at si Jacob. Ang sabi diyan, it was said, sinabi sa kanya, ang panganay ay maglilingkod sa bunso. Gaya ng nasulat, si Jacob ay inibig ko, datapwat si Esau ay aking kinaputan. So sa bagay na ito, ay maaaring magkaroon tayo ng kaisipan, bakit ganoon ang naging pasya ng Diyos? Wala tayong magagawa kundi tingnan, ano ba yung gustong ipakita ng Diyos sa bagay na ito? Because ang ating pinag-uusapan is according to the election of grace. At tinatawag ni Pablo na mystery of His will. Ibig sabihin, behind all these things, mayroong isang kalooban na nangyayari. Sabi diyan, ano nga ang ating sasabihin? Verse 14, tuloy natin. Mayroon bagang bagay o mayroon baga kayang kalikuan sa Diyos? Is there unrighteousness with God? Sabi ni Pablo, wag nawang mangyari. Sapagat sinasabi niya kay Moises, ako'y maawa sa aking kinaawaan at ako'y mahabag sa aking kinahabagan. Sino sa atin ang nakaranas na ng habag at awa ng Panginoon sa ating panahon? Inyo bang naranasan na ito ay hindi sa inyong sarili, ito'y sa Diyos? At kung walang election of grace na gagawin ang Diyos, hindi mo maranasan ang habag at awa ng Diyos sa buhay mo. At dahil dyan, walang unrighteousness sa Diyos because ang lahat ng bagay ay pinangyari ng Diyos. Ang kailangan gawin natin is magpasalamat sa biyayang ito. Ang sabi dyan, tuloy natin, ako'y maawa sa aking kinawaan at ako'y mahabag sa aking kinahabagan. So, naging bahagi tayo sa bagay na yan, mga kapatid. Kaya nga, hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. It is God who has mercy. Ito'y tungkol sa Diyos na mayroong habag, mayroong biyaya na gusto niyang ipakita sa lahat. I will show mercy to whom I will show mercy. I will show compassion to whom I show compassion. It does not depend on the person who wants it. Hindi daw tungkol sa iyo na mayroong gusto ng bagay na ito. At hindi rin sa kanya na it's not about to the one who runs. Ibig sabihin, tumatakbo at nagsisikap to win the prize. Pero sabi ni Pablo, but on God who has mercy. So yung biyaya natin pinag-usapan for the last time, yung pagtugon ng Diyos, yung pagtawag ng Diyos sa inyo, sa iglesia ito, sa bawat isa, yung kalooban ng Diyos, yung mga bagay na kanyang pinangyari sa ating buhay, sa ating mga tahanan, ay may kinalaman pala sa kalooban ng Diyos. Kaya nga kanina pa natin inaawit at napakaganda ng first song na inawit natin kanina, all things works together for our goods. Kahit gaano karami na ang ating naranasan sa ministry ng mga kabigatan, ilang beses na tayo nagkaroon ng mga tampuhan sa isa't isa, mga hindi pagkakaunawaan sa isa't isa, pero yan ay tinatapatan ng biyaya pa rin ng Diyos. Inaayos pa rin tayo ng Diyos, tinuturuan pa rin tayo by His Word. Para daw tayo ay iharap sa Kanya na isang maluwalhati. Without spots or wrinkles, sabi ni Pablo.
Kaya kung pag-uusapan ang, sabi ni Pablo, is there unrighteousness with God? Huwag nawang mangyari because sabi ni Han David, Psalms 92 verse 15, to declare that the Lord is just, siya ay tumatawag, siya ay gumawa ng maraming mga bagay, to declare that the Lord is just, He is my rock and there is no unrighteousness in Him. Kung pag-uusapan ang mga benefits na mula sa Diyos, ang maraming mga bagay na ginawa ng Diyos ay hindi nakadepende sa gagawin ng tao. Hindi nakadepende sa talino at dulong ng tao, kundi sa Diyos na nahabag. So walang kinalaman ng ating mga accomplishments, bagamat yan ay ginamit ng Diyos para tayo ay dalhin sa kanyang kalooban. Ginamit ang mga circumstances. Maraming mga bagay na ginamit ang Diyos. Maraming mga bagay na pinaranas ang Diyos sa iglesia, sa bawat isa. Pero ang sabi natin binasa, para lamang mangyari ang kalooban ng Diyos. Para mangyari kung ano yung plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At ang sabi ng Scripture, walang kalikuan sa Diyos. Can you say amen to that, mga kapatid? Because unrighteousness is, yung Hebrew word dyan na evel. Evel, parang evil na rin, no? Evel. Hebrew word na evel. It means iniquity, perverseness, or unjust. Kaya kung titignan nyo mga kapatid, yung kaisipan ng Diyos, yung tinawag ni Pablo na mystery of His will, ay hindi ang Diyos nagplano by unrighteousness, kundi ang Diyos ay nagplano, nag-isip, pumili siya, humirang siya, by His holiness. By His right judgment. Dahil wala ngang kalikuan na mausupungan sa Diyos. Kaya ang bawat bagay na ginawa ng Diyos, listen church, ang bawat bagay na ginawa ng Diyos sa nakalipas na mahabang panahon, hanggang ngayon na ginagawa ng Diyos ang maraming mga bagay sa ministry, sa iglesia, at sa mga bagay na gagawin pa niya, lahat yan ay dahil sa kaniyang kalooban lamang. Yan ay lahat ginawa at gagawin ng Diyos according to His will. And that's why, masasabi ko mga kapatid sa umagang ito, hindi natin maki-question ang mga gawa ng Diyos. God forbid na tayo ay magkaroon ng ganong kaisipan, na tayo ay minsan, bagamat maaring maranasan natin yan because of mga mabibigat na trial sa family, personally, dumadaan tayo sa mga kagipitan o mga bagay na naranasan natin katulad ng testimony kanina. Pero in the end of the day, because you are chosen, pinatunayan ng Diyos na ikaw ay mapagtagumpay pa rin sa lahat ng bagay. Ang kailangan lang natin gawin lagi natin itaas, i-magnify ang gawa ng Diyos. Tama kanina yung sinabi, and I would agree with that. Marami na tayong utang ng mga pagpapasalamat at pagpapatotoo dahil marami nang ginawa ang Diyos sa buhay ninyo. Hallelujah! At wala tayong may question sa mga gawa ng Diyos. Lahat ay sakdal sa harapan ng Diyos. Dahil sabi ni Job, sa mabuti lang ba tayo magpapasalamat? At yun ang isang bagay na pagkukulang minsan natin. Masyado lang tayo minsan overwhelmed kapag nandyan ang mga blessing, nandyan ang mga mabuting bagay na ginawa ng Diyos, napakabilis natin, umawit, maghandog, pasalamat. Pero sa panahon na tayo ay down na down because of many things, hindi natin magawang sabihin, Panginoon, salamat pa rin. Pero tayo ay tinuturuan ng biyaya ng Panginoon. And I believe na this church ay nakakaranas ng paglago sa maraming mga bagay. Do you agree, church? Kayo ba yung agree sa bagay na yan? Because hindi tayo manatiling childlike person, mga bata sa kaisipan. Tayo ay kailangan lumago sa espiritu at mapagkilala ang mga plano ng Diyos ay pawang sa ikaayos at ikabubuti ng bawat isa. So we cannot question. Kaya tinawag ito ni Pablo na the mystery of His will. Ito ay hiwaga ng kanyang kalooban. And the only thing na pwede natin gawin ngayon is to appreciate what God has done for us. Kayo ba ay na-appreciate ang mga biyaya ng Diyos na ginagawa sa buhay ninyo, mga kapatid?
Do you appreciate what the Lord has done in your life today? Ang ginawa ninyo, ang ginawa ng Diyos kahapon sa inyong buhay, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga anak, sa inyong mga naging apo na ngayon, hanggang sa kasalukuyan, the Lord has done a great things in our life. Hallelujah. Ang Diyos ay mabiyaya pa rin sa lahat ng bagay. Hallelujah. Sa kabila ng maraming kulang ng bawat isa, the Lord has done so many great things. At hindi siya nagkait, sabi ni Haring David, kailanman ay hindi siya nagkait ng mga mabubuting bagay. Ang sabi ni David, hindi niya winidraw ang kanyang kamay para pigilan ang mga mabubuting bagay na kanyang ipinangako sa kanyang mga salita. The only thing that we can do is to appreciate what God has done for us. Kung inyong nakita ang inyong sarili under this grace, under this mystery of the will of God, na ganito pala ang naging plano ng Diyos sa atin, sa iglesyang ito, sa buhay ng bawat tahanan, ng bawat individual. And we can only say sa umaga ito, katulad ating mga ginagawa na sa nakalipas, we can only say, Lord, salamat sa iyong kadakilaan. Kaya pa ba natin sabihin ang bagay na yan sa umagang ito? Salamat sa iyong kadakilaan sa buhay ko, Panginoon. Salamat sa mga ginamit mo sa buhay ko. Salamat sa iyong mga lingkod na ginamit sa buhay ko. Salamat sa iyong mga salita, hallelujah, na iyong ipinahayag sa aking buhay. Upang ano? Para tayo ay makapagpatuloy na maglilingkod sa Diyos. Whatever it takes, ang sabi ng awit. Kahit marami ng mga trials, kahit marami ng pagtatangka ang diablo sa ating physical na katawan. Nakita ko si Kuya Hill. Tama ba? Nandiyan si Kuya Hill, Barry Hill. Salamat pa rin sa Panginoon. Praise. Ang papuri ay manatili sa ating mga labi in spite of all the things na nangyari sa buhay ng bawat isa. We will continue worshiping the Lord, the God of everything, the God of all things, the God who called us in this grace sa ating panahon, na hindi nasayang ang mga plano ng Diyos. Bagamat maaaring sabi kayo ng ating mahal MC, maaaring tayo ay nabuhay for a while, isang makasalanan, pero nang tayo ay tawagin ng salita ng Diyos, ngayon, it is all worth, hallelujah, by the grace of God. Hindi nasayang ang mga mabubuting plano ng Diyos. Psalms 145 ating puntahan. The Lord is righteous. Psalms 145 verse 17. So tingnan nyo ang declaration ng Scripture. The Lord is righteous in all His ways. Do you agree? At kayo ba'y sumasampalataya nang sabihin ng Diyos, I love Jacob and I hate Esau? Ang mga kaisipan at plano ng Diyos, the Lord is righteous in all His ways. And holy in all His works. And that's why, na ang Diyos ay magpasya sa kanyang sarili ng lahat ng mga bagay, ito ay isang matuwid na pagpapasya. Nang ang Diyos ay magplano, ito ay isang matuwid na pagpaplano. Bago palalangin ang sanlibutan, itatag ang foundation ng lupang ito, ang Diyos sa kanyang kaisipan ay meron siyang pagpili, paghirang na ginawa, at lahat ng yun ay banal sa Diyos, matuwid sa harapan ng Diyos. Because mamaya, makikita niyo how blessed you are by the grace of God. Panginoon, o anong palad ko na ako ay nakabahagi, nakalasap ng mga biyaya na mula sa Diyos, nakakain mula sa ugat, hallelujah, ay hindi napigilan ng maraming mga circumstances. Pinagpala ng Diyos ang bayan na ito ng Israel. Nang tawagin na kanyang mga magulang, si Abraham mula pa sa gitna ng mga, yung buhay ni Amang Abraham, mula sa kanyang pamilya na manamba ng Diyos-Diyosan. And who knows? And sino ang maaaring magtanong, mag-question? Because God calls. Ang Diyos ang tumatawag, hindi tao ang tumawag kay Abraham. God calls, hallelujah. At ang Diyos ang tumawag sa bawat isa. Kung paano tayo nadala ng Diyos sa mga bagay na ito, anong sabi dyan? The Lord is righteous in all His ways. Kaya nung sabihin ng Diyos, balikan natin ang Romans 9:13. As it is written and forever remains written, Jacob I loved.
So anong pinapakita dyan? Jacob I choose. Jacob I protected and blessed. But Esau I hated. Maaaring magtanong tayo, why? Bakit ganon? Kung ako nasa kalagayan ni Esau, of course, wala akong magagawa sa aking sarili. And also Jacob, wala rin siya magagawa sa kanyang sarili but to accept kung ano yung plano ng Diyos. At ang scripture nagsabi, wala siyang mga bagay na kaisipan na masama, kundi mabubuting plano para sa kanyang mga hirang. So it doesn't matter kung ano yung isipin ng tao, pero ang Diyos ay may mabuting plano para sa iyo, and you must be grateful for that. You must be appreciative sa mga biyaya na iyong tinanggap mula sa Diyos. Hallelujah! At kung meron mga negative na mga bagay na nangyari at ang Diyos din na nagpapahintulot, just pray for these things. Hallelujah. Yung mga bagay na hindi mo maunawaan, Panginoon, akin na lamang ipinagkakatiwala sa iyo. Because the scriptures, ang scripture ay hindi po nagkulang, nagkamali, hindi ang Diyos nagkamali ng pagpapasya. Because makikita natin, when God loved Jacob, pinatunayan niya until today, ang Israel ay protected ng grace ng Diyos. But where is Esau? Nasaan si Esau sa panahon na yan? Nagkaroon ng mga anak si Esau at lumitaw itong tinatawag na Edomites. Ito yung descendant ni Esau. At kung bakit ang Diyos ay nagpahayag na I hate Esau because ito yung kahihinatnan o ito yung mga bagay na mangyayari in the future na ang descendant ni Esau ay hindi po nagbigay lugod or sila ay nagkaroon ng rebellious o sila ay nag-revel sa harapan ng Diyos. Kung paano sila nag-react sa mga circumstances. Bakit hindi inibig ng Diyos si Esau? Because nakita ng Diyos ang mga bagay na mangyari in the future, kung paano sila magre-react sa maraming mga circumstances, and how they will hate God's people. But in concern with Jacob, nakita natin ang kanyang puso na mababa, that he is willing to follow the Lord. That he believes sa Diyos na kailang mga magulang. Now, balikan natin sandali ang history ng Edom. Ang Edom is an ancient kingdom that is mainly associated with Esau and his descendants in the Bible, in the scripture. So being descendants of Abraham, the Edomites were related to Israelites, but they did not always act as brothers. So, bagamat sila ay in the flesh, magkapatid, pero wala talaga silang isang matibay na relasyon sa isa't isa. The nation of Edom existed before the Israelites left Egypt. And the Lord commanded the Israelites not to attempt to take the land from the Edomites as they passed through, since He had given the land to Esau. So, mababasa natin yan sa Deuteronomy chapter 2. Inyo na lamang sigurong inote, Deuteronomy chapter 2, verse 1 to 5. Itong Edomites ay nagpatuloy na naging problema ng Israel even sa panahon ng Edomites, they raided Judah after it fell to the Babylons. Siguro magandang basahin yan sa Ezekiel chapter 25. Ating basahin sa Ezekiel chapter 25. Ezekiel 25 sa verse 12. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang Edom ay, sabi diyan, gumawa ng laban sa sangbahayan ni Huda sa panghihiganti at nagalit na mainam at nanghiganti sa kanila. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking iuunat ang aking kamay laban sa Edom, at aking ihiwalay ang tao at hayop doon, at aking gagawing sira mula sa Teman, hanggang sa Dedan nga ay mabubuwal sila sa pamamagitan ng tabak. At aking isasagawa ang aking panghiganti sa Edom, sa magitan ng kamay ng aking bayang Israel. So, pinapakita dyan na hindi magkakaroon ng mabuting pag-aharap
itong mga descendant ni Jacob at ni Esau, sa panahon na yan ay ang Israel, naging personal din lang kaaway itong Edom. At ang sabi diyan, at kanilang gagawin sa Edom ang ayon sa aking galit, at ayon sa aking kapusukan, at kanilang malalaman ang aking panghiganti, sabi ng Panginoong Diyos. So hindi naging maganda ang future, sila ay naging personal na kalaban ng isa sa mga naging personal na kalaban ng Israel sa mga panahon na iyon, at ang Edomites ay nagpatuloy Hello. So wait muna natin yung mic. Hello. And so, mga kapatid, as we continue, itong Edomites ay nagpatuloy na isa sa mga naging problema ng bayan ng Israel. And because of Edom's sin, na kanilang niraid ang Judah, sabi diyan, because of Edom's sin in raiding Judah and taking delight in Israel's fall during the Babylonian captivity, the Lord pronounced judgment on Edom. So parang lumalabas na sa panahon na ang Israel ay na-captive sa Babylon, parang lumalabas na ang Edomites ay masyadong naging proud at tuwang-tuwa na ganun ang nangyari sa bayan ng Diyos. Pero ang Diyos ay hindi po natutulog. Ang Diyos ay Diyos pa rin na mapaghiganti sa mga rebellious spirit. So in this case, sa Edomites. And God declared that Edom would be a wasteland and occupied only by wild animals. So ating mababasa yan sa Malakay, ating puntahan sa dali. Malakay chapter 1. Para makita ang nangyari sa angkan ni Esau. Sa verse 2, sabi diyan, I have loved you. So ina-express ng Diyos ang pag-ibig kay Jacob. Yet you say, wherein hast thou loved us? Was not Esau Jacob's brother? So ang Diyos ang nagtatanong diyan, said the Lord, yet I loved Jacob. And I hated Esau and laid his mountains and his heritage waste for the dragons of the wilderness. So yung kanilang magiging parang tahanan, tirahan ay magiging isang wasteland at titirahan ng mga mabangis na mga hayop. Ibig sabihin, mawawala ng saysay, kabuluhan. Maging ang kanilang magiging tirahan sa mga panahon na yan. Whereas Edom said, sabi diyan, yamang sabi ng Edom, tayo'y nangabagsak, ngunit magbabalik tayo at ating itatayo ang mga wasak na dako. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sila'y magtatayo, ngunit aking ibabagsak. At tatawagin sila ng mga tao at ang hangganan ng kasamaan at ang bayang kinagalitan ng Panginoon magpakailanman. So pinakita ng Scripture how the Lord deals with the Edomites sa descendant ni Esau. So hindi naging maganda ang future nakalagay ng naging mga anak-anak ni Esau. They rebel against God at masyado silang tuwang-tuwa kapag ang Israel ay napapahamak, yet ang Diyos ay pumili, ang Diyos ay humirang. At minsan nagtataka tayo, bakit may mga kaaway na dumating sa atin? May mga purpose why God raised those enemies para ipakita, may Diyos na kaya kang ipagtanggol sa harapan ng mga kaaway. And God prepared all things. God in His mind, hallelujah, made this all things, lahat ng mga bagay. At ang sabi natin, binasa kanina, hindi ang Diyos nagkamali. Ang Diyos ay banal sa Kanyang mga salita. Kaya kapag ito'y nahayag sa iyo, ang kabutihan ng Diyos, huwag mong pigilan ang iyong puso sa pagpapasalamat sa Diyos. Glory to God, because His mercy endures forever. Kahit pa mga magulang, pinag-aralan natin last time, kahit ang mga magulang ay nagkulang, nagkasala, pero ang Diyos ay naglaan ng remnants, at ang remnant na ito ay nagpatuloy ng grace of God sa buhay nila. Hallelujah! Hanggang sa ating panahon, dumami ang bayan ng Israel, yet marami ang namatay sa panahon ng World War II, pero mayroong remnant pa rin na itinalaga ang Diyos. At ito yung mga nakabalik na ngayon sa lupain ng Israel.
And the rest is history, sabi nga nila. Now, tingnan niyo mga kapatid, the book of Obadiah, it deals specifically with Edom's judgment. Ang Edomites ay napakita ng proud spirit, kaya hindi pa maganda ang proud spirit, mga kapatid. Tandaan natin, sabi na sa Diyos, ang nagmamataas ay binababa ng Diyos, pero mapalad ang mga nagpapakumbaba dahil sila ay itataas, ibabangon sila ng Diyos sa tamang kapanahunan. Obadiah chapter 1 verse 3, makikita niyo dyan that Edomites were so proud. And they are so violent. Pagdating sa verse 10, sundan niyo na lamang, hindi natin mapuntahan ang mga details. And so, they were so, ang description is apathetic to the destruction of Israel. Pagdating sa verse 11, sa verse 11, sige, paki-flash. Sabi diyan, ng araw na ikaw ay tumayo sa kabilang dako, ng araw na dalhin ng mga taga-ibang bayan ang kanyang kayamanan at magsipasok ang mga mayingibang bayan sa kanyang mga pintuang bayan at pagsapalaran ang Jerusalem. Ikaw man ay naging gaya ng isa sa kanila. Tinutukoy diyan na masyado naging masaya o naging, kumbaga natuwa pa ang mga Edomites sa panahon ng Israel ay dumanas ng mga kabigatan. And God promised a reckoning. After the Edomites were driven from their land by the Nabateans, so I just reading the notes here. They migrated to the southern part of Israel and became known as Edomians. Kung familiar kayo sa Edomians. So galing din yan sa mga lahi ni Esau. Much later in biblical history, Herod the Great, so ito yung isang bagay na naging interesting rin para sa akin, Herod the Great, an Edomian, so isa pala siya Edomian, appears on the scene. It was Herod who tried to kill the infant Jesus in Bethlehem. So kung nyo makapansin, nagkakaroon ng mga connection hanggang sa panahon ni Jesus nang nagtangkang patayin ang lahat ng mga batak dahil nga ayaw niya siya ay maagawan ng pagkahari sa panahon na yun, si Herodes. Pero meron pa rin palang kinalaman niyon sa history ng mga Edomites na masyado silang tuwang-tuwa kapag ang Israel ay napapahamak. At sa panahon na dumating ang Messiah, ang Jesus, ang pinanganak na nabata sa Bethlehem, isa si Herod sa gustong pumatay sa kanya. And Herod is an Edomian. It was Herod who tried to kill the infant Jesus in Bethlehem. And through Herod, the rebellion of Edom continued. Pero isang bagay yung maganda na makikita natin sa Scripture, sa panahon ng pagsalakay ni General Titus noong 70 AD sa Jerusalem, sa history, ang Edomians, ang mga Edomites, sila pala ay nakijoin sa Israel nang Israel ay nag-revolt against Rome sa panahon na yan ng 70 AD. And they were, sabi sa history, ang Edomians, they were wiped out when Jerusalem was destroyed. Pero ang Diyos ay nagtira ng remnant sa mga Hudyo. I love Jacob, I hate Esau. Kung pag-uusapan ang election by grace, according to the election of grace, hallelujah, maging masaya ka at ikagalak mo kapag ang Diyos ay nagpahayag sa iyo na ang Diyos ay may mabuting plano sa buhay mo. Kung ang Diyos man ay gumagawa ng mga bagay na parang negatibo sa ating paningin, may purpose lagi ang Diyos. Hallelujah. Even sa panahon ni Joseph, when Joseph was being sold by his brother, as we know the story, mula pa sa simula ng kanilang panahon na sila sama-sama as one family. And because God had deals to Joseph miraculously in supernatural way. Hallelujah. At may mga bagay na pinakita ang Diyos kay Joseph na mga mabubuting plano. Pero ito'y hindi naging maganda sa paningin ng kanyang mga kapatid. As we know, ibinenta siya at siya ay parang tila siya ay pinatay ng mga kapatid. Pinakita kay Jacob, ito, ang iyong anak. At nalumbay ang ama nila. Pero alam natin ang story, may plano palang mabuti ang Diyos. Mayroong preservation na gagawin ang Diyos because He will protect His people kahit anong mangyari, kahit anong mga circumstances. And noong 70 AD, itong Edomians, kaya nga niresearch ko the other day,
ano nangyari sa mga naging lahi ni Esau? They were being wiped out in 70 AD ng General Titus sa hupin ng Jerusalem. But God preserved His people. At that point, the descendants of Esau disappeared from human history. Just as God had said, na bagamat siya isang mighty nation sa panahon ng Israel, pero siya ay winasak ng Diyos, naging wasteland ang kanyang lupain at tinirhan na lamang ng mga mababangis na hayop. But God protected His people. Kabaligtaran na nangyari sa bayan ng Israel, binasa na natin yung mga talata last Sunday, natin babasahin. Ang Diyos ay nagtira ng mga nalabi, at sa mamagitan ng mga nalabing ito, pinakita ko na sa inyo last Sunday, na sa history, ang population ng Jerusalem, nang sila ay sakupin ni General Titus ng 70 AD is around 60 to 70,000. And majority was killed, died in that siege. Pero hindi talaga totally na wipe out. Because after ng 70 AD, nagpangalat sila, according to the scripture, binasa natin sa Luke, nagpangalat sila, ibig sabihin, may mga remnant na nakasurvive sa Jerusalem siege. At ang remnant na ito ang nagparami muli ng lahi ng bayan ng Diyos. Pero pagdating sa Edomites, they were being wiped out sa panahon na yan. Kabaligtaran, dahil ang Diyos ay nangako, I will protect. Hallelujah, sabi ng Diyos kay Abraham, you will be a blessing in all nations. Ikaw ay gagawin kong pinagpala sa lahat ng mga bansa. You see? Kaya tingnan niyo, ating mabalikan ngayon ang history ng Israel. Isa sila sa mataas ang technology sa ating panahon. Yung mga bansa sa palibot nila, kung bakit minsan sa mga news, manood kayo ng mga news, na yung mga dating kaawin nila ng mga bansa ngayon ay parang nakikipag-friendship sa Israel. Because may mga bagay na ginagawa ang Diyos sa bayan ng Israel, sila ay binibiyayaan ng Diyos, yung mga bansa sa paligid ng Israel, ay nabibiyayaan ng technology ng Israel. At isa sa technology na maganda na ginawa, na nangyari sa Israel, sila ay may tinatawag na, ang tawag dyan, desalination pa yung tawag dyan, na ang tubig dagat ay ginagawa nilang inumin. So meron silang technology na ginawa na invento, at yung technology na ito, ang ginagamit din ng Diyos para yung mga bansa na kapos sa tubig sa palibot nila, ay nasusuplayan ng fresh water na drinking water. So ang Diyos na nagplano lahat ng bagay, hindi lamang sila ang nakinabang ng biyaya, ang mga bansa rin ay nakikinabang ng biyaya na mula sa Diyos. At kaya nga kahit pa natigil ang pagkilos ng biyaya ng Diyos sa Israel, atin ang tinalakayan last time, at napunta ang grace sa Gentile people ng Diyos, ay pinatunayan din ng history o ng scripture, nang sabi ni David that His mercy endures forever. Kahit may mga tumatalikod at sumusuway, ang Diyos hindi tatalikod sa kanyang salita. Hallelujah! Kanyang gagawin ayon sa kanyang sinabi. Bagamat tumalikod ang Israel, pero meron siyang tinawag ng mga hirang ng mga Gentile people at ang kanyang biyaya ay nagpapatuloy lamang na gumagawa. Because hindi na mababali ang scripture, ang kahabagan ng Diyos ay magpapatuloy. Hindi man sa Israel, sa maraming mga bansa, sa inyo, sa buhay ninyo. Pero ang scripture, kung babasahin natin itong Romans chapter 11, katulad ng ating narinig last Wednesday, consider the goodness of God. Isang araw ay babalikan din naman sila when the fullness of the Gentiles comes in. So magpapatuloy pa rin ang biyaya ng Diyos. So sa history ng humankind, hallelujah, because God protect His people, and approximately, mga kapatid, 2000 BC, when Abraham was called, ay halos 4,000 years ago na hanggang sa ating panahon. Pero ang Diyos ay natiling tapat in His covenant. Sa kanilang mga magulang, of course. Lumipas na ang maraming panahon, at sa human history ay marami ng mga tao ang napahamak sa ibabaw ng sanlibutan. Pero gusto kong sabihin sa inyo sa umagang ito, God still protect His people. Isa kayo sa nakabahagi ng protection ng biyaya ng Diyos. Isa tayo sa nag-enjoy. Isa tayo sa nakabahagi. Yung sinabi doon sa ating binasa, that we shared yung fatness ng biyaya ng Diyos mula sa ugat, mula sa Diyos mismo. Naranasan natin through Christ when we receive
the Lord, our Savior, our Redeemer, naranasan natin ang naranasan ng bayan ng Israel na biyaya mula sa Diyos, tayo rin naman ay nakabahagi, sabi ni Pablo, tayo ay naging fellow heir. Hallelujah! At anumang biyaya ng kalakasan at pagtatagumpay at mga himala na mula sa Diyos na naranasan ng Israel ay naranasan din ng mga hirang ng Diyos sa uling mga araw. You are being protected, you are being blessed by the Lord. Sa maraming mga bagay, sinong mag-agree sa akin sa bagay na yan? Isa kayo sa mga iniingatan ng Diyos, iningatan ng Diyos. Isa pala kayo sa mga naproteksyonan ng blood of the Lamb, pinagpala ng maraming mga bagay in Christ. Hallelujah! Kaya nga sabi ng ating subtitle, how do you appreciate this mystery? Paano ninyo ma-appreciate? Ano yung sabihin appreciate? To understand the full word. Yung salita na sinabi ni David, sino ako para iyong alalahanin? Hallelujah! Sino kami, O Diyos? Ngayong umaga, itanong natin sa ating mga sarili, sino ako para ako'y iyong bigyan ng biyayang tulad nito? Sabi ni Pablo na dahil tayong masuwayin, dahil tayo nabuhay ng gayon, hallelujah, ng mga mahala yung pag-iisip, nabuhay sa kasalanan, yet the Lord have mercy, hallelujah, siya ay nagbigay ng biyaya. Para tayo ay makabalik, di ba, sabi natin binasa last time, na tayo ay na-reconcile sa Diyos. So what if God loved Jacob? Sabi ng scripture. What if God loves His people so much? Ang Diyos ay nagpakilala at naging mahabagin, hallelujah, sa marami. Kasama na tayo. What if God show His grace sa buhay ninyo, sa inyong mga tahanan, more than those people na mayayaman sa ating panahon, isa ka sa hinirang ng Diyos. More than your colleagues, hallelujah, more than your friends and neighbor, sa inyong tahanan, sa inyong barangay, God choose you. So how do you appreciate these things? Na ako pala, tayo pala ay bahagi ng hiwaga ng kalooban ng Diyos. And we are one in a million, sabi ng awit, hallelujah. Sabi ni Pablo, ako'y ibinukod ng Diyos mula pa sa tiyan ng aking mga magulang. Kayo ay binukod ng Diyos mula pa sa tiyan ng inyong mga magulang. There were about billions of cells. Hallelujah. Pero I am 1 in a billion. Hindi lang pala 1 in a million, kundi 1 in a billion. Hallelujah. Because God chose you before the foundations of the world. Tayo pala, kayo pala, ay mga inibig na ng Diyos sa magitan ni Kristo. And what if God shows His mystery to you? Paano nyo i-appreciate? Kaya nga sabi ko, Panginoon, Lord, patawarin mo kami. Kulang pa ang ating mga tinig. Minsan, aawit na nga lang tayo, ayaw pa natin umawit. Diba? Itataas mo na lang yung kamay bilang gratitude sa mga kabutihan ng Diyos. Hindi pa natin magawa. How do you appreciate the goodness of the Lord? His mercy, His will being revealed sa ating panahon. Na ganito pala ang naging kapalaran ko by the grace of God. Ganito pala ang paggawa ng Diyos sa buhay ko. Ganito pala ang paggawa ng Diyos sa aking mga magulang, Pastor Franco, Nanay Yolanda, sa aking mga kapatid, sa bawat isa. Ganito pala kabuti ang Diyos. Hallelujah. Sabi ni Pablo, balikan natin ang teksto, na ipinakikilala, ipinapahayag sa iyo ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ayon sa minagaling na ipinasyan niya sa kanya rin. Because sabi ng scripture, hindi ang Diyos mga pagpanumpa sa kanino man. So siya ay nangako, sumpa sa kanyang sarili. So anong pinapakita dyan ni Pablo? Just bear with me sa ilang mga sandali, mga kapatid. Ipinapakilala sa iglesia ang, sabi dyan, hiwaga ng kanyang kalooban.
So, ibig sabihin, may mga bagay na ipinasya ang Diyos. Bago palalangin ang lahat ng bagay, ay meron na siyang ipinasya, sabi diyan, sa kanyang sarili. Na ang kalooban ng Diyos ay mangyayari ang ganitong mga bagay ayon sa kanyang plano. Lahat ito ay ipinasya niya, sabi sa scripture, binasa natin, sa kanyang sarili. At sabi sa verse 11, ating tuloy, na tayo rin naman sa kanya ay ginawang mana. Itinalaga ka ng Diyos, predestinated. According to the purpose of Him, itinalaga ka niya. Na niya tayo ng una pa, ayon sa pasya niyaong gumagawa ng lahat ng mga bagay, ayon sa pasya ng kaniyang kalooban. So, ibig sabihin, bago pa ang Diyos masayahan, sa Genesis chapter 1, lahat ng kanyang creation, ang sabi ng Diyos, everything was so good. At ang sabi ng Diyos, ang lahat ng bagay pawang mabuti. Hallelujah, na kanyang ginawa ayon sa kanyang salita. Pero bago nalangin ang lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, ang Diyos ay nagpasya na sa kanyang kaisipan. Hallelujah! At ang pinapakita niya ni Pablo, ito ay hiwaga ng kalooban ng Diyos. Hallelujah! Na hindi natin kayang isipin, why? Ang Diyos ay Diyos na napakayaman sa kahabagan. Ang Diyos sa kanyang kaisipan ay nagpasya. Sabi ni Pablo na tayo rin naman, labas sa Israel, tayo rin naman. Bagamat binasa natin sa ating text that sabi ni Pablo na ako rin ay isang Israelita. Para patunayan na hindi ng Diyos iniwan lubos ang Israel. Pero pagdating sa gospel na itinuro ni Pablo sa mga bansa, ay pinapakita niya na tayo rin naman, ng mga Gentile people ng Diyos, ay ginawang mana. Predestinated according to the purpose. So hindi natin kayang imagine how God planned all these things. There are times, mahal, nag-iisip tayo, why am I sitting here? Why I live in this place? Why I have this kind of job? Sa mga mayroong trabaho na mayroong opportunity na maging malaya ang panahon to serve the Lord. Dapat nakita nyo na yung purpose. May purpose ang Diyos sa mga bagay na ito. Ang isang bagay na nakakalungkot kapag yung mga trabaho na pumipigil sa atin. Why? Because meron na tayong mga hinuhulugan. Yan. Meron na tayong mga obligasyon na kailangang hulugang bahay, sasakyan. Pero wag nawang mangyari. Hallelujah! Because the Lord is so graceful. The Lord answer your prayer when you ask the Lord, Lord, tulungan mo kami to acquire. Sa lahat to sa ating lahat. Kahit ako hindi exempted. And the Lord answered your prayer. Now, it's about time to give back to the Lord. At huwag makapigil ang mga trabaho, no. Na maaaring katwiran natin, kailangan kong hulugan to, kailangan kong bayaran mga utang. No. Kailangan mo pa rin ibigay ang paglilingkod sa Diyos. And God, sabi ng Diyos, unahin natin ang kanyang kaharian and the Lord will do the rest. Lahat ng bagay ay kaya. Sino sumasampalataya sa umaga ito? Lahat ng bagay ay kayang pasunurin ng Diyos. Hallelujah! Dahil nakita niya ang puso mo ay laging mababa sa kanyang kalooban, sa kanyang salita. And you're so grateful and very appreciative. Hallelujah! Salamat sa iyong biyaya, O Diyos, na ako ay nakatamo ng iyong pag-ibig, ng iyong gawa, ng iyong dakilang plano sa 5 araw. So we can imagine how God plans. Tingnan niyo mabuti ang nangyari sa bayan ng Israel sa ating teksto. Ang sabi ni Pablo, balikan natin Romans 11 verse 25, I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion. At totoo yun, kapag masyado tayo na-overwhelm, ay pwede tayong maging mataas sa ating sarili, na tayo lamang. Actually, may mga ganyang kaisipan sa ating panahon. Ang Israel ay masyado nilang binababa at sinasabi nila na sila ay, ng bayan na ito ay naging masuwain, naging makasalanan sa harapan ng Diyos. At sila ay iniwan na ng Diyos. And they were so being proud of it. Pero ang salita ng Diyos ay nagpapaalala, huwag tayo maging wise in our own opinion. Because sabi ni Pablo,
that blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. So ano yung pinapakita ni Pablo sa mga tinawag sa ating panahon? Sa inyo, na maging grateful kayo, na huwag masayang ang mga panahon na tayo nagkakatipon. Lagi nating ibigay ang pinakamainam na handog. Hallelujah, napapuri at pasalamat sa Diyos. Hanggat kaya mong awitan ng Panginoon, awitan mo siya. Andyan pa ba kayo mga kapatid? Hanggat kaya nyo, may lakas kayo, itaas ang inyong mga kamay, magpuri sa Panginoon. Huwag nyo ipagkait ang mga bagay na ito. Hallelujah, sabi ni Pablo, dahil dito nalulugod ang Diyos sa mga haing handog. Hallelujah! Na bunga ng mga labi. Hallelujah! Lalo na kapag nakita mo, ito pala ang plano ng Diyos sa buhay ko. Na ano? Na kailangang mayroong mabulag para ikaw na bulag ay makakita ng biyaya ng Diyos. Kinakailangan magkaroon ng blindness in part sa Israel para kayo na bulag spiritually ay igising ng Diyos o pakitain ng Diyos ng mga bagay ng kanyang plano. Kailangan magkaroon ng ano? Ng pagkabulag o pagkahulog. Sabi dyan, verse 17, kinakailangan mayroon munang mabali para ikaw na ligaw na olibo ay may graft ng Panginoon. You see the purpose? Kailangan mo nang may mabulag, may mabali. Kailangan mo nang dumating sa point na ang Diyos ay naging kaaway ang Israel. Hallelujah! Ang sabi niya, sila ay naging kaaway for your sake. Oh, napakabuti ng Diyos sa atin mga kapatid. Lahat ng bagay pinangyari ng Diyos. Kaya sabi sa verse 7, what then? What Israel is seeking, it has not obtained, but those who were chosen, yung mga hirang, yung mga pinili, have obtained it, yung biyaya ng Diyos. And the rest, sabi sa verse 7, were hardened or blinded. So pinangyari ng Diyos ang mga bagay na ito na dapat makita natin, bakit sinabi ni Pablo is a mystery, because kinakailangang mangyari ang mga negatibong bagay para ipakita ng Diyos ang positibong bagay. So ang pagkabali ay nangyari in part upang ikaw ay maisanib. Verse 17. Kung ang ilang sangay nangabali at ikaw, being the Gentile people ng Diyos, natatawagin throughout the ages hanggang sa ating panahon, na isang ulibong ligaw ay isinanib sa kanila. At nakita niyo ba yung purpose? Hindi tayo masasanib at mag-enjoy ng fatness, ng greatness, ng biyaya ng Diyos kung hindi muna mararanasan ng Israel na sila ay maalis pansamantala. So kinakailangan isang bahagi ay mabali upang tayo ng mga hirang pa ng Diyos ay, sabi diyan, grafted in among them to share with them the rich roots of the olive tree. So pinakita ko na sa inyo last Sunday. Anong ibig sabihin yan? Ang grace na naranasan ng Israel is the same grace na ating naranasan din. Ang kaligtasan na ipinakita ng Diyos sa bayan na ito ay kaligtasan din na ipinakita ng Diyos o pinaranas ng Diyos. The same salvation na ibinigay sa atin. Generally speaking, of course, because ang kaligtasan na meron tayo because of Christ. Pero generally speaking, ang Diyos na mabuti, ang Diyos na tagapagligtas ay naranasan ng lahat. So yung kalakasan, kapangyarihan, kabanalan ng Diyos, we're being shared for it by the grace of God in Christ, ay naranasan natin ang mga, pwede kong sabihin, ang lahat ng kabutihan. Kaya yung sabi ng last Wednesday, na inyong i-consider ang goodness ng Diyos. And again, gusto kong i-remind, because wala tayong live streaming last Wednesday, pwede niyong balikan ang message ni Brother Buboy last Wednesday. So, lahat na ito ay pinangyari ng Diyos. Lahat ay nakaranas. I'm speaking of, pag sinabi ko lahat, the chosen. Those who are chosen by God before the foundation of the world. So lahat ay nakaranas, lahat ay nabiyayaan, lahat ay nakatikim ng kahabagan na mula sa Diyos.
Pero bago natin naranasan ang bagay na ito, kinakailangan mo nang may mabulag, may mabali, mayroong maging kaaway pa ng Diyos, sabi ng Scripture. For your sake, sabi ni Pablo. We can read it in verse 28. Ating puntahan sandali. Romans 11 pa rin. Concerning the gospel, they are enemies for your sake. Kaya minsan, inilalarawan ni Brother Branham na minsan inababanggitin niya natin, Pastor Franco noon, na ang Diyos ay isang dakilang director na gumawa ng isang napakalaking drama sa langit. At mapalad ka kung ikaw ay isa sa mga napili para maging isa sa mga bida ng drama ng Diyos, o sabihin ng plano ng Diyos. Yet, hindi naman tayo nagagala kung mayroong mga forsaken. Because the Word of God is what it is. Ibig sabihin, kung ano sinabi ng Panginoon, ito yung sinabi ng Diyos. As for me, sabi nga ni Joshua, we will serve the Lord as for me and my house. Yes, nahabag tayo sa mga, sabi nga ng preaching, while kahapon, nakikinig ako may bahay, narinig ko na ilang mga preaching, bahagi ng preaching ni Pastor Joe, na marami talaga napapahamak sa buong sanlibutan. Bakit may mga destruction, may mga lindol, marami namamatay, may mga earthquake, may mga delubyo, may mga tsunami, may mga hurricane, and these people die sa mga tragedy. Bakit hindi ang Diyos? Sabi niya, ba't hindi ang Diyos nag-intervene? Hallelujah! It doesn't matter dahil hindi natin kayang liripin ang plan ng Diyos. Hallelujah, sa lahat ng bagay. Pero isang bagay na tiyak, kapag ang Diyos ay tumawag sa iyo, ikaw ay magpuri at magpasalamat sa Kanya. Because the Lord has a plan, has a great plan for you. And the rest of the Scripture were blinded. Kaya maraming nakapahamak because they were being blinded because of sin. Because of Satan na dumaya sa buong sanlibutan. But we're so blessed today. Sino kasama ko na magpupuri sa Panginoon? Hallelujah. You're so blessed. God protect His people. Hallelujah. By the blood of the lambs, hallelujah, tayo ay protected hanggang sa araw ng kanyang pagbarito, hallelujah. Hindi niya ipapahintulot, sabi niya, ang mga bagay na higit sa inyong makakaya. Ang Diyos ay laging may provision para ikaw ay tulungan, Panginoon. Help these people, help your people. Mga mahihina din ng mga anak mo sa lugar na ito. May mga bagay pa rin na mga mahina, kulang. Ang kailangan natin lagi ay ang kalakasan na mula sa Diyos. Pwede natin palapakan ng Panginoon, mga kapatid. Glory to God, glory to Jesus. Ang sabi ng Scripture, for your sake, kung kinakailangang away ng Diyos ang Israel, concerning the gospel, they are enemies. Verse 30, tuloy natin. Sapagkat kung paano kayo, now listen, because hindi naman ibig sabihin na tayo ay blessed, tayo ay naging mabuti sa ating buhay. It's all the mercy of God. Can you say amen, mga kapatid? Kung paano kayo nang nakaraang panahon ay mga masuwayin sa Diyos, sino nito ang amin na isa tayo sa mga masuwayin sa Diyos? That is before. Sabi dyan, datapwat ngayon, kayo'y nangagkamit ng habag sa umagitan ng kanilang pagsuway. So kinakailangan magkaroon ng pagsuway. Ang bayan na ito, bahagi ng mga plano ng Diyos para ikaw na masuwayin din ay magkamit ng habagan mula sa Diyos. Gayon din naman ang mga ito ay naging mga masuwayin ngayon upang sa magitan ng habag na ipinagkaloob sa inyo, sila na may magkamit ngayon ng habag. Sapagkat, verse 32, ang lahat ay kinulong ng Diyos sa kasuwayan upang siya'y mahabag sa lahat. So, it's not by works pa rin. It's by grace. It's according to the election of grace. Why this church, hallelujah, is an overcomer. Why? Your lives, kayo, mga individual, people. Because hindi po tayo as a nation na ang Diyos ay nakipag-deal sa atin. Meron tayong kanya-kanyang personal relasyon, karanasan sa biyahe ng Diyos. Lahat tayo ay meron mga personal dealing sa Diyos.
Lahat tayo ay nag-agree sa isang bagay na tayo minsan nabuhay na masuwayin sa harapan ng Diyos. Pero tayo ay kinahabagan ng Diyos. Bahagi ng election, hallelujah, of grace, ng biyaya ng Diyos. And that's why, paano natin i-appreciate ang hiwaga na ito ng biyaya ng Diyos? How will you recognize the full worth of it? Well, madalas natin sinasabi, walang bagay na kapalit ang kabutihan ng Diyos. Walang bagay na may kukumpara sa mga mabuting plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya ang sabi sa inyo kanina, all we can do is purihin ang Panginoon. All we can do is to give praise and to appreciate the full worth of it at ating ihandog ang ating buhay. Mabango laging samyo sa harapan ng Diyos. Hindi nagmamalaki sa ating sarili. We're not proud sa mga accomplishment ng ating mga nagawa sa laman. But we're being so proud, kung wala ang biyaya ng Diyos, wala rin ako sa umagang ito. Walang kinalaman ang talino ng aking mga magulang. Dahil kung babalikan ko ang history ng family, ang aming tatay ay so busy sa ministry, sa gospel, preaching the word. Nakakalimutan na even our birthdays. So yun, wala, yung mga memories ay wala halos memories sa akin na kami ay pinagandaan ng isang handa na katulad ng ginagawa natin ngayon sa inyong mga anak. He is so busy sa propagation ng gawain ng Panginoon. Yet, ang Diyos ay hindi nagkulang ng biyaya, ng pagkaunawa, ng kapahayagan that all things, hallelujah, lahat ay pinangyari ng Diyos sa Kanyang plano, sa Kanyang mabuting plano. Kaya walang kinalaman yung ating pagbubursigi ng family ay maging maayos. It's all right. Hallelujah. Pero walang kinalaman ang magandang trabaho, ang magandang school na pinag-aralan ng mga bata, kung hindi ang Diyos ay malulugod. It is God, hallelujah, by His mercy alone. Because maraming mga nagtapos ng pag-aaral na walang trabaho ngayon. Maraming nagtapos ng degree courses, mga nagtapos ng mga 10-year course, pero mga tambay sa bahay. Hallelujah. Pero nasaan ang biyaya ng Diyos sa buhay ninyo? Bagamat ito lang ang ating mga pinag-aralan sa lupang ito, pero may enough grace. May enough grace, hallelujah, to serve the living God, hallelujah. At mabiyaya siya para ayusin lahat ng bagay at hindi makapigil ang mga bagay na ating pinagkakaabalahan sa lupang ito. So walang kinalaman ang mga, kaya nga, totoo yun sa family. Hindi ko alam kay Rebecca, pero kahit kila Eliezer, kay Jeremiah, ay wala akong maalala na talagang, minsan ang aming nanay, pag naalala yung birthday namin, nagpapansit siya. Isang simpleng pasalamat. Pero hindi nga yun. Kahit papunuin natin ang ating bahay ng mga memories, ng mga pictures, mula ng 1-year-old ang mga bata hanggang sa mag-college, it doesn't matter at all. Lahat ito ay basahan sa harapan ng Panginoon. What matter is, naranasan natin ang napakasarap na biyaya ng Panginoon. At sino sa umagang ito ang makaka-appreciate that these things are all worth it by the grace of God? Walang bagay na kapalit sa biyaya ng Diyos. We can only say, Lord, salamat sa lahat ng bagay. At ang ating mga puso ay nagsasabi, ganito pala ang kaisipan ng Diyos para sa akin. Ganito pala ako minahal ng Diyos. Ganito pala ang Diyos nagplano sa family, sa inyong tahanan. Ganito pala ang Diyos nagplano kung saan ka maninirahan, kung saan province ka magagaling, hallelujah. It doesn't matter kung sino mga lolo't lola mo, hallelujah, mga ninuno. It is God who shows mercy, hallelujah. It doesn't matter, hindi ka galing kay Ayala, o kay sa mga Aquino, sa mga mayayaman, or kay Bill Gates, o sino man. It is a mercy of God. It is God who shows mercy. At sabi ni Pablo, it is a mystery of God's will. Dahil kung hindi ang Diyos nag-express ng kanyang kalooban, nasaan kaya tayo sa mga panahon na ito? Sapagkat, balikan ko lang yung verse 15 ng Romans 9, sinasabi niya kay Moses, ako'y maawa sa aking kinahawaan.
Sino ang mag-appreciate ng biyaya ng Diyos sa umagang ito? Ako'y maaawa sa iyo dahil ako'y nahabag sa iyo. Ako'y mahabag sa iyo dahil ikaw ay aking kinahahabagan. Kaya nga hindi sa may ibig, hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Can you say amen to that, mga kapatid? Wala sa ating karunungan, wala sa ating sariling lakas. It's all right, mga bata, sige, mag-aral lang, magtrabaho, magtayo ng negosyo. Pero wag natin ilalagay ang ating bisig at lakas, ang tiwala sa ating mga bisig. Ipagkatiwala ang ating buhay sa Diyos. Anong sabi ni Pablo? Balikan natin ating teksto. So hindi ibig ng Diyos na tayo ay hindi makaalam ng mystery na ito. Sabi ni Pablo. Baka tayo ay magmalaki sa ating sarili. And then sa Ephesians, sabi ni Pablo, na ipinapakilala sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. So katulad ng aking sinabi na sa inyo, ang tayong magagawa lamang natin ay ibalik sa Diyos ang narapat na papuri at pasalamat. Kaya challenge ko lagi ang music ministry. Ipakita niyo na kayo'y bahagi ng ganitong ministry. That you are being blessed with this kind of voice. At kahit sa aking mga anak, lagi kong sinasabihan sila, sayang naman ang mga tinig, ang mga boss na meron kayo. Magamit sa pagbabalik, papuri sa Diyos, sa pamamagitan ng paghahandog ng mga awit. Because this is the least that we can do to serve with all the fatness and goodness na mula sa Diyos. Is to give all the praise. Hanggat kaya mong umawit, awitan mo siya, pasalamatan mo siya. Huwag mo hayaan tikom ang iyong bibig, hallelujah, sa pagpupuri sa Diyos. Because God inhabits the praise of His people. At ang Diyos na malulugod, hallelujah, ay papanaog sa ating kalagitnaan at gagawa siya ayon sa kanyang pangako, ayon sa kanyang mga sinalita, hallelujah. Ang sino mang may tanikala ay palalayain ng Espiritu ng Diyos. Ang sino ang mahina, I will supply. Hallelujah. My strength is so perfect in you, sabi niya. At lahat tayo ay uuwi sa ating mga tahanan, sa ating mga bahay, mamayang hapon, na full of grace and mercy with all the strength mula sa Diyos. Hanggang sa tayo ay dali ng Diyos sa kasakdalan sa mga panahon na ito. Now, anong sabi ni Pablo? Balikan natin ang Ephesians chapter 3. We have so many verses na pwede natin tingnan. Speaking of the will or kalooban ng Diyos, ang hiwaga ng kalooban ng Diyos. Let's go to Ephesians chapter 3. Dahil dito, sabi ni Pablo, it's now been revealed to us. So I just hope and pray na ito ay nahayag sa atin. Kahit naman tayo mga kabataan, mga magulang, mga matanda na sa iglesia, sabi diyan, as it has now been revealed to His holy apostles and prophets in the Spirit. So kasama na tayo diyan lahat ng pinagpahayagan ng Diyos ng kaniyang napakasarap na biyaya that the Gentiles are fellow heirs. Verse 6, Ephesians 3. And fellow members of the body and fellow partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. So pinakita na ni Pablo maraming mga bagay that God elected His people, God chose His people, God foreknew Israel, and God also foreknew His Gentile people after na tumalikod ang bayan ng Israel. Pinakita rin ni Pablo that God also chose you. Ikaw ay pinili to reveal His great plan. Sa magitan ni Kristo ay tinanggap natin ang hiwaga ng kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, hallelujah, na tayo na sila na kay Kristo ay wala ng hatol pa. Wala nang magagawa ang kaaway, ang kasalanan, ang dyablo sa buhay mo because you are one of the chosen people. Hallelujah! Itinalaga para magtagumpay sa lahat ng bagay. Because the Lord says, sabi ni Pablo, kayo ay ginawa ng higit pa sa mapagtagumpay. Hallelujah! While the rest was being blinded, while the rest was being weak, hallelujah,
At lahat na nabubuhay sa kasalanan, sabi ni Pablo, ay patay sa harapan ng Diyos. Pero ikaw ay binuhay ng biyaya ng Panginoon. At tingnan nyo, even Apostle Paul, na isang Israelita, sabi niya, na parang may part na nahabag siya sa kanyang mga kababayan, na nangyari sa kanila, yung blindness, in part was blindness sa Israel. Because sabi niya, ako rin naman ay isang Israelita, na binhi ni Abraham sa tribo ni Benjamin, sabi niya. Pero sabi natin binasa because ang lahat ay nilagay ng Diyos sa ilalim ng pagiging disobedient upang siya ay mahabag sa lahat. Well, salamat sa kabutihan ng Diyos. Kayo ba'y nagpapasalamat sa umagang ito, mga kapatid? Because even Apostle Paul ay hindi niya kayang malirit. Ang ilang bahagi ay nabanggit last Wednesday. And I can say also na hindi natin kayang abutin ang ganung kaisipan ng Diyos. How He plans everything, every bit of our life. Kung saan tayo maninirahan, kung saan tayo tatawagin ng biyaya ng Panginoon. Kung anong panahon tayo makarinig na mensahe, ang ilan sa atin ay maaaring late na, marami sa atin ay nauna na, nag-enjoy na maraming mga blessing. How the Lord plans kahit in spite of these circumstances, by the election of grace, nakita natin, walang circumstances na nakapigil sa biyaya ng Diyos ng pagtawag sa iyo at iparana sa iyo ang kanyang kadakilaan ng kanyang salita. At sasabihin ko rin sa inyo, mga kapatid, hindi kayang ipaliwanag at kahit man ako ay maaaring maubusan ng word, ng salita, para sabihin ang hiwaga ng kalooban ng Diyos. Magtatapos tayo mamaya, we can only say, Lord, pinupuri kita at pinapasalamatan. Because even Paul, ang sabi niya, kanyang i-describe kung gaano kadakila ang kaisipan at plano ng Diyos, hindi lamang sa bayan ng Israel, kundi maging sa maraming mga bansa. Ang sabi ni Pablo, punta natin ang verse 33, Romans 11. The depth of the riches. How Apostle Paul appreciate the mystery of God's will sa buhay niya. Sabi niya, the depth of the riches. Kalaliman ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Ay di matingkalang mga hatol niya, hindi kayang isipin at liripin, hallelujah. Hindi malirip na kanyang mga daan. Ibig sabihin, ang mga plano ng Diyos ay tunay dakila para sa atin. How His judgment is unsearchable. Maaaring sabihin natin, kahabag-habag naman ang kalagayan ni Esau. Pero wala tayong magawa kundi ang Diyos ang nagsabi, I love Jacob. Maaaring sabihin natin, kahabag-habag ang buhay ng mga tao na wala sa Diyos. Pero ang biyaya ay nagsabi sa atin, magpuri ka, magpasalamat ka because inabot ka ng kahabagan ng Diyos. Hallelujah! Kaya ang sabi dyan, the depth! Napakalalim ng kaisipan ng Diyos. How He plans my life. Hallelujah! How He plans your life. Kung bakit ka ginawa ng Diyos na isa sa mapagtagumpay. Hallelujah! Hindi dahil sa iyong sarili lakas. Because in Christ, sabi ni Pablo, sa umagitan ni Kristo na nasa atin, nasa akin, ay nagagawa ko ang lahat ng bagay. Ano sabi niya? How unsearchable His judgments. Lahat na ito ng mga pasya ng Diyos. Labas tayo, mga kapatid. Lahat tayo ay walang kinalaman sa mga bagay na ito. Ang lahat ng bagay ay pinangyari ng Diyos sa kanyang kaisipan for His purpose, sabi sa ating teksto. According to His purpose of His own will, of His own counsel. At ating puntahan, ganito naman sinabi sa aklat ng mga awit, how the Lord, how David react sa mga kabutihan ng Diyos. How this writer expresses his appreciation. Sabi sa Psalms 107 verse 8, that men
would praise the Lord. Handa ba kayo magpuri ngayon sa Panginoon, mga kapatid? Sa inyo na nakalasap ng goodness, ng fatness of the mercy of God. Hanggang ngayon ay masasabi ko, salamat o Diyos, kahit man wala na ang aming mga magulang. Hallelujah. Mayroong pananampalataya na naiwan sa amin. Hallelujah. May pananampalataya, may salita na nailagay sa aming mga puso para magpatuloy ang gawa ng Diyos, ang biyaya niya magpatuloy sa bawat isa. One time, ang sabi ko habang kami nag-sharing ni Pastor Joaquin Elavera, kami nasa CDO pa, sabi ko sa kanya, kinuha ng Panginoon ng aming mga magulang. Ito yung tanging kayamanan na naiwan sa amin. Ano yung pananampalataya? Hallelujah. Walang bagay na naiwan, walang mga material na bagay na naipundar. Pero salamat sa Diyos, higit sa lahat, hallelujah, mayroong salita na buhay na makapangyarihan. May pananampalataya, hallelujah. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang langit lupa lilipas, pero ang aking mga pangako salita ay hindi lilipas. Hallelujah, bagamat wala tayo ng mga kayamanan ng mga bagay sa lupa, pero mayroon tayong kapangyarihan na mula sa Diyos. Sapat para tayo tulungan hanggang sa araw ng kaniyang pagparito sa uling mga panahon. Oh, that man would praise the Lord. Kung kayo yan, handa ba kayo magpuri sa Panginoon? For His goodness, for His wonderful works to the children of men, both the Jews and the Gentile nation. For He satisfied the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. Mga kapatid, kailan kayo nakaranas na kayo ay pinakain at sinatisfy ng Diyos ang inyong mga kaluluwa? Hallelujah. Kailan yung mga panahon na hindi kayo pinabayaan ng Diyos? Naalala nyo ba ang kabutihan ng Diyos sa buhay ninyo? Hallelujah. Walang masayod na kagalakan. Hallelujah. Oh, ganito pala kabuti ang Diyos sa akin at sa bawat isa sa inyong lahat. Verse 15, oh, that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. For He hath broken the gates of brass and cut the bars of iron in sunder. Verse 25, oh, that men would praise the Lord for His goodness, sabi dyan, and for His wonderful works. Mga kapatid, ang Diyos ay karapat-dapat sa papuri dahil sa Kanyang mga kabutihan. Sa lahat ng mga dakilang ginawa niya throughout the ages hanggang sa ating panahon. Ang sabi ng prophet sa ating panahon, kung ako'y pamipiliin sa panahon na ako'y mabubuhay, ang pipiliin ko ay ang panahon na ito. Hallelujah! Dahil dito ay ibubuhos ng Diyos ang Kanyang saganang biyaya. At ang Kanyang mga kapahayagan, mga salita, mga pangako ng Diyos, ay sa panahon na ito ay Kanyang ipagkakaloob sa iglesia. For all His wonderful works to the children of men, and let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving and declare His works with rejoicing. Wala tayong magagawa kundi maghandog ng pasasalamat sa Diyos. And all I can say, Lord, salamat. Dahil ang biyaya mo ang nag-akay sa amin hanggang sa panahon na ito. Purihin ang Diyos na tumawag sa bawat isa. Hallelujah. Ang Diyos ay karapat-dapat in all thanksgiving na kaya ng tao ibigay sa Diyos. Because of His wonderful work sa buhay ng bawat isa. Because of His will na nangyari sa buhay natin. At sino mag-aakala na ikaw pala isa sa mga bahagi ng mga pag-iisip ng Diyos na meron siyang mabuting plano para sa iyo. Ang sabi diyan, let them rejoice or sacrifice the sacrifices of thanksgiving and declare His works with rejoicing. And I can say, ang kagalakan na ito, ang siyang nag-uumapaw sa puso ng mga pinili at hinirang ng Diyos. And there's no place of being sad. Hallelujah. Tunay na ang kagalakan ay karapat-dapat maibalik lamang sa Diyos. Your praise and your thanksgiving ang siyang tanging paraan para maibalik sa Diyos ang lahat ng Kanyang kabutihan sa iglesia, sa bawat isa. Balikan natin ang verse 34 sa ating teksto. Binasa ito last Wednesday, but ulitin ko lamang mga kapatid. For who has known with all this mystery of the will of God,
For who has known the mind of the Lord, or who has become His counselor? Verse 35, or who has first given to Him, and it shall be repaid to Him. So kung paano natin ma-appreciate ang mystery of His will, para sa akin ay sa ganitong bagay, walang sino man ang nakaalam ng kanyang pag-iisip. Walang sino man ang naging, sabi diyan, tagapayo ang Diyos, all by Himself. Walang sino man ang naging tagapagturo ng Diyos. Ang sabi diyan, walang nagbigay ng mga payo. Lahat ay pinangyari ng Diyos all by His mercy. At ang sabi diyan, kundi sa pamamagitan niya at sa Kanya. Sa verse 35. O 36. Kundi sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng mga bagay. So kung ating isa-summary mga kapatid, ito sinasabi ni Pablo na ipinapakilala sa atin ang hiwaga ng kalooban ng Diyos, ay pinapakita sa atin that all things happens because of Him who is merciful. All things was done in heaven and in earth because of Him na mayaman sa biyaya at kahabagan. Kaya nang sabihin ni Pablo, for of Him and through Him, nang ito ay tingnan ni Pablo, it is Christ, and without Christ, there is nothing. Diba? Walang mga bagay. Walang bagay na mag-exist. Without Christ, without the Word in the beginning. Kaya sabi ni Pablo, for of Him and through Him, so hindi niya tinignan yung ibang bagay na ang Diyos ay magpasya sa kanyang sarili, but for Him and to Him are all things. At ang dulo sabi niya, to whom be glory forever and amen. Mga kapatid, kung pag-uusapan ng biyaya, it's all through God who is merciful. Kung pag-uusapan ng mga goodness, ang mga kabutihan, it's all through God in His great mind, His great plan. Kung pag-uusapan ng mga plano, ang biyaya, ang kagalingan, ang pagpapatawad, lahat ng bagay, it is all because of Him na Siyang nagplano ng lahat ng bagay. Wala tayong kinalaman, kaya nga sabi ko kanina, labas tayo sa kaisipan ng Diyos, but we are part of His great plan. Hindi tayo naging bahagi kung paano siya nagplano at nag-isip, pero tayo ay bahagi ng kanyang mga plano. You see? Labas tayo sa mga bagay na itinalaga ng Diyos. Sabihin, hindi tayo bahagi sa mga bagay ng pagpaplano ng Diyos, pero tayo ay bahagi sa loob ng mga kaisipan at plano ng Diyos. Kaya, nang ito'y bigay ni Pablo ang dulo ng bahagi ng kanyang appreciation sa verse o sa chapter 11, because ang sunod na chapter nito, 12, ay pinapakita na ni Pablo kung paano ang dapat na paglilingkod sa Diyos. Sabi doon, yung living sacrifice to God, ang ating mga buhay, ito yung reasonable service natin. Pero itong whole chapter ng Romans chapter 11 ay pinakita ni Pablo ang kaluguran ng Diyos. Kaya doon sa ating teksto, ano sabi doon? Lahat ito ay ang kapasyahan. So tinawag ni Pablo na hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanyang sarili. Kung ito'y ating naunawaan, it is all because of Him. Kaya ang sabi ni Pablo, hindi sa atin na umiibig o tumatakbo, it is God who has a mercy. Lahat tayo ay manghihina sa maraming mga bagay. Lahat tayo ay sasakupin ng kawalan ng lahat ng mga bagay. Kung hindi sa kahabagan ng Diyos, hindi tayo mag-i-exist sa mga panahon na ito. Walang brother Timothy, walang brother Ronald, walang sino man, mga magulang, mga nanay. Pero lahat tayo ay chosen before the foundation of this world. Lahat pala tayo ay kabahagi. At sabi ni Pablo, being shared sa rootness o sa fatness ng biyaya ng Diyos. Kaya nga, ang Diyos ay naging karapat-dapat
sa magitan ni Kristo ang Diyos ay naging karapat-dapat at karapat-dapat sa lahat ng pagsamba at papuri at pasalamat. Mga kapatid, ang mga bagay na ito ay isang bahagi lamang ng pinakita ni Pablo sa Romans chapter 11 upang tayo turuan na maging appreciative sa plan ng Diyos, sa mystery of His will na pinakita sa kanyang panahon at hanggang sa ating panahon. How do you appreciate ang biyaya ito ng Diyos na gumawa sa inyong tahanan, gumawa sa ating mga magulang, gumawa sa generation na ito, at marami pang mga kabataan, hallelujah, ang Diyos ay patuloy na gumagamit sa bawat bahagi ng iglesia. Why these people is so blessed? Ang masabi ko, ang Diyos ang naglagay ng lahat ng bagay. Ang sabi ni Pablo, God set all things in the church. Kasama na ang mga bawat kaloob. At sabi ng ating narin kanina, lahat ng kaloob is without repentance. Gifts and callings, ang pagkatawag, ang bahagi ninyo. Kaya nga, ang Diyos ay karapat-dapat sa papuri sa umagang ito. Kaya say, amen mga kapatid. Ang Diyos ay karapat-dapat sa inyong mga tinig. Hallelujah. Sabi mo nga, Panginoon, ang iyong Espiritu ay nalulumbay. At sabi ni Pablo, nanilibog ho na isang makadiyos na paninibog ho kapag hindi natin na ibibigay sa Diyos ang pinakamainam na pasasalamat, Lord. Ang panahon na ito ay napakabuti. Ang panahon na ito ay napakainam sa iyong iglesia. Kaya darating ang mga panahon ng araw ng ating Thanksgiving anniversary, niniwala ako, it's all worth it. Lahat ng pagod, lahat ng salapi, lahat ng lakas na ibinigay ninyo, it's all worth it sa Diyos, ang lahat ng kaluwalhatian at kapurihan. Maaring may karamdaman tayo ngayon, maaring mahina ka ngayon, pero huwag mong tigilan ang pagpupuri sa Diyos. Huwag mo hayaang hindi maibalik sa Diyos ang pasalamat. Hallelujah! Maaring may edad ka na ngayon, maaring mahina na ang laman, maaring ang buhay ay maaring nasa twilight zone, pero ang Diyos is the same yesterday, today, and forever. Lahat ng to ay sa Diyos ang kaluwalhatian. Ating palapakan ng Panginoon. I'm inviting you to all stand. Lahat tayo magsitayo. And it's a blessed day sa mga panahon na ito. At niniwala ko hanggang mamayang hapon, the Lord will bless His people. And the Lord will speak, hallelujah, na maraming mga bagay. But I just want you, mga kapatid, to be appreciative sa mga gawa ng Diyos. Kung paano ko ibabalik, hindi ko alam. Pero gusto ko magpasalamat sa Panginoon. Hindi ko kayang palitan, hindi ko kayang ibalik ang lahat ng bagay. And never nating may bibigay ang mga bagay na kapalit sa mga biyaya ng Diyos. Ang kaligtasan natin na tinanggap sa magitan ni Kristo ay walang kapalit sa buhay natin. There is no one ever, hallelujah, na maaring mag-take place ng grace ng Diyos. Ito ay ibinigay niya sa iyo. Ikaw ay kanyang itinalaga, ikaw ay kanyang pinili. At kung bakit ka malakas ngayon, it's all by the grace of the living God. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid. All glory, all praise to His name. Panginoon, napakabuti mo sa bawat isa. Napakasarap ng iyong pag-iisip, O Diyos. Napakalawak, hindi namin kayang liripin, arukin, O Diyos. But we can say, salamat sa iyong biyaya, pinasagana mo sa bawat isa. Bagamat maraming mga bagay na kulang, O Diyos. Maraming mga bagay na hindi namin nagagawa, Panginoon. Maraming mga salita na hindi pa namin na isasambit sa iyong kadakilaan. But we will still give you thanks, Lord. We will praise your name. Ikaw ay aming pasalamatan at pupurihin sa umagang ito. You're all worth. Lahat ang bagay ay karapat-dapat na ibalik lamang sa iyo. All these praises, all the honors, all the blessings, lahat ng aming naranasan sa ilalim ng iyong biyaya, Panginoon. Ikaw ay karapat-dapat sa ulian sa lahat ng bagay. Purihin ka sa mga panahon na kami ay iyong pinagaling sa aming mga karamdaman. Purihin ka, O Diyos, sa mga panahon na kami inabot mo sa aming mga pangangailangan. Lord, napakahaba na ng panahon. Maaring hindi namin nasabi ang mga bagay na ito sa nakalipas na mga araw. But we want to say, Lord, thank you so much, Lord God. And we appreciate ang iyong mga mabubuting plano sa buhay namin.
bago pa man kami lumitaw sa sanlibutan ito, O Diyos, ay hawak mo na ang aming mga buhay. Hawak mo na ang buhay ng iyong mga banal. Meron ka nang inilaan na biyaya sa bawat isa. When we yet still dead in sin, merong isang napako sa krus na nadama niya ang aming pangangailangan. At dahil diyan, O Diyos, hindi namin kayang sabitin. Hindi namin kayang ipaliwanag ang maraming mga bagay. It's all word. It's only by the grace. It's only by your mercy. Lord, kung bakit nakasurvive ang ministry, ang iglesyang ito, katulad ng natural na Israel, ng bayan mo, O Diyos. Why? They survived at 2,000 years na panahon, O Diyos. Nang sila ay captive, nang sila ay lusubin sa Jerusalem 70 AD. Hallelujah, marami ang maaari na pahamak, but there is a remnant. Hallelujah. Meron kang itinabi na para sa iyo, O Diyos. And they were flourished sa ibabaw ng lupa. Sila ay nangalat sa mga bansa. Hanggang sa mga panahon na ito, Panginoon, we see your word. We see your promises. Hallelujah. We can see your covenant to these people na hindi mo sila iniwan, di pinabayaan man. Ang sabi na iyong salita, hindi mo lubusan na cast away ang iyong bayan. Hallelujah. Kundi bahagi ng pagkabulag ay pinangyari mo sa kanila para kami ng mga bulag sa pananampalataya ay maidilat ang aming mga mata at makita namin ang iyong biyaya ay hindi lang para sa iyong bayan, kundi para rin pala sa amin, Panginoon, ay iyong pinili inirang bago palalangin ang sanlibutan ay yun ang pinagkalooban ng iyong biyaya, O Diyos. And we can say salamat sa mga panahon na ito, O Diyos, because we understand all these words. Hallelujah. Nakita namin at ipinahayag mo sa amin sa magitan ng iyong Espiritu that we are being shared and part of your great plan sa uling mga araw. Kami nakabahagi, an heir, a fellow heir sa mga bagay, hallelujah, na iyong pinagkaloob sa iyong mga hirang sa uling mga araw. Purihin ka, O Diyos, dakilain ang iyong dakilang pangalan. Salamat sa iyong kaabagan, salamat sa ministry na patuloy na iyong itinatayo hanggang sa uling mga panahon na ito, O Diyos. Panginoon, marami pang maaaring mga kulang na bahagi sa iglesia, pero may Diyos na nagpupuno ng lahat ng bagay. Maaaring may mga mahina pa na bahagi, O Diyos, pero ikaw ang siyang nagpapalakas. Maaaring may mga sugat, may mga sugatan, pero ang Diyos ang nagpapagaling ng mga sugat. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, at maging sa mga kakulangan man, ay mayroong great God who provides everything. At katulad ng appreciation ni Pablo, O Diyos, hallelujah, kung paano sinabi niya na ang lahat ng bagay ay sa iyo. All things are for Him and through Him, at sa Kanyang lahat ng bagay. Kaya pinupuri ka namin at pinapasalamatan with all this blessing mula sa aming mga magulang, hallelujah, na narito ngayon hanggang sa mga kabataan, O Diyos, na pinagpala ng iyong salita sa uling mga araw, hallelujah. Pinagpala ng kalakasan, ng kagalingan ng mga may karamdaman. And even Brother Hill, O Diyos, ay tapos mo na siyang pinagaling ayon sa iyong salita. Hallelujah. At ang bawat isa na alipin ng ganitong kalagayan, ay tapos mo nang, hallelujah, itinayo at pinagaling, pinagkaloob ang kalakasan sa bawat isa. Lord God, aming inaangkin ang lahat ng kalakasan, O Diyos, ang lahat ng pagtatagumpay, ay tanging sa pamamagitan mo lamang. At lahat ng ito ay nauwi sa isang pangalan lamang, hallelujah. Dahil walang pangalan na naibigay sa silong ng langit para ang bawat isa ay maligtas, para ang bawat isa ay lumakas, hallelujah, para ang bawat isa ay magtamo ng biyaya, kundi tanging sa pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo Jesus, ang anak ng Diyos na buhay, na siya naming tinataas, hallelujah, na siya naming binibigyan ng kaluguran sa uling mga araw na ito. Sinasamba at pinupuri at tinadakila ka, O Diyos, sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say amen and amen. Ating palapakan ng Panginoon.